mga ka-MV. Ngayon ay matutunghayan po natin ang ika-4 na kabanata ng Still Waiting. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mula sa nakaraan. Kasama ni Paulo ang isa niyang kaklase habang nakaupo sila sa front step ng gusali ng isang college department. Wala na siyang mahilang iba pang kabarkada, kaya pinagtiyagaan niya ang too good a guy na si Blue. Paulo, si Isha oh. Itinuro nito sa kanya ang isang babaeng itinuturing na isa sa mga goddesses ng campus. Ex-girlfriend niya ito, pero naging maayos ang breakup nila. Ang ganda niya, no? Oo. Maiksing sagot niya na parang walang gana. Siguro isa yon sa indikasyon na medyo nagseseryoso na siya sa buhay. Dahil kung siya pa rin ang dating Paulo, ay lalapitan niya si Isha upang makipaglandian dito. Paulo? Nilingon niya ang pinanggalingan ng boses at nakita si Jen na naglalakad palapit sa direksyon nila. May kasama itong 3 pang kaibigan, pero wala si Karen. Anong ginagawa mo dito? Bakit dito ka tumatambay sa building namin? Wala lang, trip lang. Kunwari sagot niya at tumayo na. Nasaan si Karen? Nasa library, bakit? Isang mapaghinalang ngiti ang kumurba sa mga labi nito. Minabuti niyang huwag pansinin ang panunokso nito. Saang library? Bakit mo muna siya hinahanap? Pangungulit nito na tila nag-e-enjoy na igisa siya sa sarili niyang mantika. Dumadalas na yata ang paghahanap mo kay Karen. Yeah, right. Aniyang hindi maiwasan ang pagsilay ng isang ngiti. Tara na sa library. Sagot niya sabay hila kay Jen. Nilingon niya si Blue na wala na ring nagawa kundi sumunod. Hindi ako pupunta sa library. May klase ako. Tanggi ng babae. Pumunta ka na. Pamimilit niya habang hila-hila pa rin si Jen. Kasunod na rin ito ang 3 pa nitong kaibigan. Magtanong ka na lang ng kahit ano, tapos iwanan mo na lang ako nakasama siya. Eh bakit hindi na lang ikaw ang gumawa ng paraan? Bakit kailangan mo pa akong... That's what friends are for. Ayan kasi. Dati si Karen ang may gusto sa'yo. Ngayon, shh! Point taken. Pinatahimik niya ang bubulong-bulong na babae. Maglakad na lang tayo ng tahimik. Wala itong nagawa, kundi sundin ang sinabi niya. Tahimik nga ang ginawa nilang paglalakad hanggang makarating sila ng library. Hindi nagtagal ay nakita nila si Karen na naroon sa isang sulok at mag-isa sa mesa. Hindi nakakapagtaka kung bakit wala itong katabi. Ang daming nagkalat na magazine, dyaryo at clippings sa mesa nito. It was clearly shouting that the table is mine. Ayun siya, puntahan mo na. Pabulong na sabi niya kay Jen, kasabay ng marahang tulak. Sandali lang naman. Angal nito. Sorry. Aniya na bahagyang natawa sa ginawa. Inirapan siya nito pero lumapit kay Karen. Matatapos ka na ba dyan sa ginawa mong portfolio? Bungad nito sa nakayukong kaibigan. Nag-angat ito ng paningin. Hindi pa eh. Ang sagot ni Karen ang naging cue niya para umeksena. Gusto mong tulungan kita? Naupo siya sa silya. Anong pwede kong gawin? Wala ka bang klase? Tanong nito. Meron pero pwede akong umabsent. Nilingon niya si Blue. Bro, ikaw na lang ang pumasok. Umiling ang kaklase niya. No, I will stay here with you. Hindi niya inaasahang kokontra ito. Blue was actually a good student, kaya nakapagtataka na bigla itong nagdesisyon na samahan siya. Mas okay kung papasok ka para hindi mo mamiss ang discussion. Pero pare, pinigilan niya ang pagsasalita nito sa pamamagitan ng pagkunot ng noo. Sumenyas siya, naiwan siya nito. Blue got his message, so he reluctantly agreed. Sige na nga. Nang makaalis ito ay sumunod na rin si Jen at ang mga kaibigan nito. Naiwan sila ni Karen. Biglang kinabahan si Paulo.
Hindi niya maipaliwanag kung bakit naging ganoon ang pakiramdam niya. Aniya sa sarili na pinalakas ang loob. So, paano kita tutulungan? Are you familiar with the fashion world? Oh boy, reklamo niya sa sarili. Wala siyang alam na fashion. Sure, he dressed well. Branded ang karamihan sa kanyang mga damit. Pero hindi yon ang inaasahan ni Karen. Alam niyang kailangan nito ng tulong mula sa taong knowledgeable sa fashion in every sense of the word. Like cuts, fabric, illustration, and all that jazz. I'm not sure, he answered hesitantly. If that's the case, hindi mo ko matutulungan. Nagkibit balikat ito, pagkatapos ay muling tumungo at ibinigay ang buong atensyon sa ginagawa. Ilang saglit siyang walang nagawa kundi matyaga itong panoorin. He would give everything in the world to turn back the hands of time. Ibabalik niya roon sa panahong may gusto ito sa kanya. Yung panahong bago niya sinabing hindi niya ito type. Parang gusto tuloy niyang sisihin ang sarili kung bakit ang babaeng dating may gusto sa kanya ngayon ay hindi na siya pinapansin. Do you want me to get you something? He said in a feeble attempt to get her attention. I'm too busy. I don't have time for anything. Pero hindi ka pa yata kumakain. Paulo, I'm really very busy. But thanks for the offer. Hindi mapakali si Paulo sa kinauupuan. Gustong-gusto na niyang ilabas ang sigarilyo mula sa bulsa kahit naroon siya sa loob ng campus. Kanina pa niya hinihintay ang pagdating ni Karen. What's happening to me? Iyon na naman ang katanungan. Ilang linggo na niyang sinusubukang sagutin. Bakit biglang naging ganoon na lang ang feelings niya rito? Sinubukan niyang lapitan ang mga babaeng dati ay attractive sa kanyang paningin. Niyaya niya ang mga ito na makipag-date sa kanya and most of them agreed. He dated one girl at a time. Ngunit walang pinatunguhan ang isa man sa naging date niya. Those girls just simply lost their appeal on him. Sigurado na siyang si Karen ang gusto niya, and there was no point holding it back. Nang sa wakas ay matanaw niya ang babaeng hinihintay na papasok sa loob ng campus, ay nagmamadali siyang tumayo upang salubungin ito. Hello, sunshine. Masayang bati rito. Oh, hello. Nabiglang sabi nito nang makita siyang bigla na lang sumulpot sa gilid nito. Mabilis at dire-diretso ito sa paglalakad na kung tutuusin ay nakakabilib dahil napakarami nitong bitbit. May dalang knapsack, 2 tote bag na nasa magkabilang balikat. Idagdag pa ang ilang plastic bags sa 2 kamay. Tutulungan na kita sa bitbit mo. Hindi nito nagawang sumagot dahil nagring ang cellphone niya. Lalong na-distract ang itsura nito. Hindi nito malaman kung paano kukunin ang cellphone na sa malas ay mukhang nakalagay sa knapsack. Kinuha niya ang ilang bitbit ng babae. Nagulat ito sa ginawa niya, subalit hindi na tumanggi. Thank you. Sabi nito habang pilit hinahanap kung nasaan ang cellphone. Nang matagpuan yon ay kaagad nitong sinagot ang tawag. Andito na ako sa campus. Panimula nito na dire-diretso pa rin ang paglalakad. Dala ko na ang lahat ng kailangan para sa presentation. Just make sure everything is settled. Habang nakikipag-usap ito sa cellphone, ay napaisip naman siya. How could a tiny and charmingly petite lady like Karen carry so many things that are a lot more bigger than her? Paulo, thank you for carrying those bags. Anito, nang wala na itong kausap sa cellphone. Akin na. Sinubukan nitong kuhain mula sa kanya ang mga gamit. No, it's okay. Sabi niya, habang inilalayo sa babae ang mga yon. Ihahatid na kita sa room mo. Tumigil ito sa paglalakad at humarap sa kanya. She suddenly had this serious look. Kaya kong dalhin mag-isa mga gamit ko. Sabi nito sa mababa ngunit matatag na tono. Ihahatid na kita. Bakit mo ba ginagawa to, Paulo? Ginagawa ang alin? Like this? Carrying your bags for you? I was just being a gentleman. Hindi mo kailangan gawin ang mga to. Sabi ni Karen na pilit inaagaw sa kanya ang mga bags.
I like doing this. Wala namang masama kung tutulungan kita, diba? Paolo, please. Pwedeng ibigay mo na sa akin ang mga bags. And if possible, pwedeng wag mo na rin ako masyadong kulitin dahil napapahiya lang ako sa sarili ko. You are making me feel like you owe me something. That's why you're being very nice. Siguro dahil alam mong naapektuhan ako nung sinabi mo na hindi mo ako gusto. Hindi mo naman kailangan bumawi sa ganitong paraan. Naiintindihan ko at wala sa plano ko na ipagpilitan ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Naguluhan siya. Karen, what are you saying? Hindi ba yan ang ginagawa mo? Kunwari, you're trying to be nice to me. Because you broke my heart a couple of months ago. Sinubukan niyang intindihin ang paliwanag nito. Then he realized her logic had a point. Paano niya ipapaliwanag kay Karen na bigla na lamang niyang naramdaman na gusto niya ito? Paano rin niya iyon ipapaliwanag kung siya mismo ay hindi niya alam ang sagot? Please, Paolo. I'm trying to move on from my feelings toward you. Pero hindi ko magagawa yun kung lapit ka ng lapit sa akin. Karen, sandali. May sasabihin ako. Pigil niya. Nilingon siya nito, subalit dere-derecho pa rin ito sa paglalakad. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo pa rin ito, Paolo. Pero hindi ka nakakatuwa. Naiintindihan ko na hindi mo ko gusto. You got it backwards, Karen. Ginagawa ko ito dahil gusto kita. Nagmamadali siyang nagpaliwanag. Yeah, whatever. Sarkastikong tugon nito. Seriously, Karen, I like you. Muli itong tumigil sa paglalakad at hinarap siya. Paolo, hindi na nakakatawang ginagawa mo. Karen, hindi naman kita sinusubukang patawanin. Seryosong sabi niya. I was actually telling you the truth. At kung hindi ka maniniwala, maiintindihan ko. But you have to believe me. Karen, I like you now. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Basta na lang nangyari. Inalis nito ang paningin sa kanya. Pagkatapos ay umiling. Paolo, please naman. Huwag mo nang guluhin ang isip ko. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng Still Waiting. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.